Isang araw po mga kaibigan, maririnig natin ang kwento ng isang ama na matagal na pinarusahan ang kanyang sarili dahil sa isang desisyong labis niyang pinagsisisihan. Siya ay si Panying. Hindi ako nakapag-aral, kaya tanging pakikisaka at pagtitinda lang kung ano-anong gulay lamang ang aking hanap buhay. Dahil sa hirap, sinikap kong pag-aralin ang aking mga anak para hindi na nila maranasan pa ang pagdarahop na aming pinagdaanan ng aking kabiyak. Subalit minsan hindi umaayon ang tadhana sa ating mga plano. Ida, ano ba naman? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. Panying. Ano? Oh, ano ba gumugulo sa isip mo, ha? Dalawa na ang kolehiyo natin. Tapos may dalaw pang nasa high school. Paano natin pagsasabay-sabayin ang pagpapaaral sa kanila? Ang dami na nating utang. Kaya natin yan. Ano ka ba? Sabi ni Jinky kanina, tatrabaho na muna siya. Saka na siya magkukulehiyo kapag tapos na ang Kuya Kevin niya. Well, sabi mo, umayag ka ba? Kaya nga hindi ako mapalagay eh. Hindi siya titigil sa pag-aaral. Pero Panying... Kahit mabaon tayo sa utang, basta wala sa kanilang titigil sa pag-aaral. Si Kevin malapit ng graduate. Dahil paunti-unti ang kinukuha niya mga subject. Ganon din ang gagawin natin kay Jinky. Basta walang hihinto. Wala. Ay, nako, kabigan na rin bagahe ko. Ay, siya na ba rito yung bahay ng mga apo ko sa pinsan? Mukhang nawawala na yata ako ba? Ale, Ay, Ineng! mukhang ang bigat po ng bitbit nyo. Oo nga eh. Tutulungan ko na po kayo. Ay, salamat. Saan po ba kayo pupunta? Meron ka bang kilalang pamilya Fernandez dito? Fernandez? Oo. Ay, si naman Poldo po yun. Poldo. Oo, yun si Poldo. Doon nga ako pupunta sa kanila. Ay, sige po, ihahatid ko ho kayo. Naku, maraming salamat. Hulog ka ng langit. Wala pong ano man yun. Akin na po yung mga gamit nyo. Ay, Ako na pong bibit-bit. Na, Panying! Buti naman nakarating ka pare. Halika, tagay ka muna. Ay, mabilis lang ako, ha? Oh, ito naman, hindi ka pa nga nakakaupo eh. Upo ka muna! Happy birthday, Poldo. Oh, thank you. Siya ka pala. Oh, bakit? Yung pinsan ko, si Ate Huling. Oh, si Huling. Oh. Oh, narito ngayon. Oh, Naghahanap ng makakasama sa bahay niya sa Maynila. ha? Kasi mag-isa na lang siya. Kahit daw teenager, ayos lang. Kapag aaralin niya pa raw. Naisip ko, hindi ba may dalaga ka? Si Jinky. Pasasamahin ko sa Maynila. Oo. Sayang naman ito, pare. Hindi naman sa ano, pero may kaya yung pinsan namin eh. Wala kasing asawa, kaya mag-isa lang sa buhay. Pasamahin mo na si Jinky. Mabait yan. Libre ka na sa gastusin. At makapag-aaral pa sa maayos na eskwelahan ang anak mo. Pag-isipan mo, pare. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Opo, Nay. Ikaw na ang bahala sa anak namin, Ate Huling. Ay, oo, huwag kayo mag-alala. Aalagaan ko si Jinky. Salamat. At saka mukha namang napakabait na bata nitong anak niya. Kaya nasisiguro ko malayong mararating niya. Kapag nagkasakit si Jinky, o kung may ano man dinaramdam, ipaalam mo agad sa amin, Ate Huling, ha? Oo naman. Huwag kayong mag-alala. Ay, Jinky, anak. Po. Mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. Masakit sa amin na mawalay ka, pero gusto kong matiyak ang kinabukasan mo, kaya titiisin namin ang lalay mo ang pangungulila sa iyo, anak. Pangako po, Itay. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral. O siya,
Paano ba yan? Kami aalis na. Mag-iingat kayo, ha? Hindi. Po. Kapag may natabi kaming pera ng nanay mo, bibisitahin ka namin, ha? Mag-iingat ka, anak. Ayan. Nakapaglinis na ako ng bahay. Magre-review na ako para sa exam namin bukas. Ay, sino ba to? Kung makakatok naman, para na magigiba ang pinto. Sandali! Ay, sino po kayo? Uy, may dalaga pala rito. Si Chang. Nasa kusina po. Sino po kayo? Chang! Chang! Grabe. Chang! Kinyata ni Chang huling. Ay, naku, pagpasensyahan mo na si Leandro, Jinky. Ayos lang po yun, Chowling. Napapadalas yung pagpunta dito. Kasi pinalayas na naman ata nung papa niya. Barumbado kasi yun eh. Nagdadrugs nga yata yan, kaya ayaw kong nagpupunta yan dito. Kaya lang minsan naaawa rin ako eh. Malapit po siya sa inyo. Ay, ako lang ang nalalapitan niya. Sa iba naming kapatid hindi siya pinapapasok sa bahay. Chang! Oy, ay nako. Ayan na naman. Uy, sakto ah. Makikikain na rin ako. Ikukuha ko po kayo ng pinggan. Dali lang. Ayos ang ampun mo, Chang ah. Dalaga ba yan? Oy, Leandro. Kung ano man yung iniisip mo, tumigil ka, ha? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Grabe ka naman, Chang. Oh, Hindi ko naman nahahayaang umabot dyan. Malay mo, hindi naman pumalag. ano ka ba? Biro lang. Tudo mo, no? Ginabi na ako. Tulog na yata si Chowling. Bubuksan ko pinto. Lalagay ko na lang itong payong dito sa may tabi ng pinto para matuyo. Kanina pa kita hinihintay. Bitiwan mo ako! Tayo sa garahe. Bitiwan mo ako! Huwag kang maingay. Kung ayaw mo, gibuhan ta. Bitiwan mo sabi ako! Dito. Alam mo bang matagal na akong hinihigil sa'yo? Bitiwan mo sabi ako! Linti ko! Ako makaingot. Ligo. Ginagalit mo ko. Sabi ko, huwag kang malikot. Nawala siya ng malay. Bakit parang hindi na siya humihinga? Hindi. Napatay ko yata siya. Hindi. Hoy, bilisan mo na at baka maiwan ka ng bus. May mga nilagay akong halamang gamot dyan, ha? Ilaga mo, pagdating mo doon. Oo, ako na bahala rito. Ay, nako. Ay, hina pa naman ang katawan ng anak mong yon. Ito ang mahirap na malayo siya sa atin eh. Kasi kapag nagkasakit, hindi natin maalagaan. Kaya nga ako pupunta na ron eh, di ba? Linda, pwede ba? Ikalma mo lang yung sarili mo. Kasi sabi ni Ate Huling, ilang araw na siyang may sakit kaya nag-aalala ko. O siya. Sige, naalis na ako, ha? Agad akong tatawag pagdating ko roon. Oo, o sige Panying, balitaan mo agad ako, ha? Hindi
na kaya yung bahay ni na Ate Huling? Uy, bakit may mga tao? Mali yata ito. Mukhang may patay ditong pinaglalamayan eh. Ay, baka sa kabilang bahay. Ate Huling! Ay, dito na ba ang bahay mo? Panjing! Parang may lama yata. Bakit ka umiiyak, Ate Huling? Patawarin mo ako. Ano? Patawarin mo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang patay ay ang anak mo. Anak ko? Si Zenke? Bakit? Bakit mamamatay ang anak ko? Hindi ba't sabi mo may sakit lang siya? Patawarin mo ako. Hindi ko masabit sa isang telepono. Totoo nangyari. Nasaan ang tabaong yan? Zenke. Oh, Diyos ko. Alam mo. Hindi. Zenke. Zenke, bumaho ka dyan. Hindi totoo patay ka lang. Hindi totoo ito. Nanaginip lang ako. Hindi patayan ako. Hindi siya mahaling mamakain. Zenke! Zenke, anak! Anak! Bakit nandiyan sa trabaho, anak? Gumising ka, anak! Gumising ka! Tulatad tayo! Gumising ka, Zenke! Nakikiramay ako, Nida. Hanggang ngayon, ang dinudurog ang puso ko kapag naiisip kong wala na si Jinky Poldo. Hindi ko may paliwanag yan sa atin. Naintindihan kita. At ang pinakamasakit pa, dahil hindi namin mapanagot ang gumawa nito sa kanya. Wala kaming pera. Wala kaming ebidensya. At isa pa, ayaw na ni Panying na bumalik sa bahay ni Ate Huling. Baka raw kung ano pa magawa niya. Pasensya na kayo. Wala rin akong magawa. Wala rin akong may tutulong sa inyo. Awawa naman si Jinky. Awawa naman ang anak namin. Napakabait siyang bata. Para mamatay sa ganitong paraan. Panying, ilang linggo ka nang hindi kumakain at natutulog ng maayos. Siguro, kung nakapag-aaral ako noon, dahil hindi tayo hikaos ngayon. Siguro, hindi ko kailangan pasamahin sa isang taong hindi naman natin lubos na kilala ang anak ko para lamang makapag-aral. Panying, Kasalanan ko, Lida, kung bakit nangyari ito sa anak natin. Ako may kasalanan. Ako ang umukay ng kanyang libingan. Ako may kagagawa ng lahat na ito. Hindi. Hindi totoo yan. Wala may gusto mangyari ito sa anak natin, Panying. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko! Kasalanan ko lahat! Ako ang pumatay kay Jing! Panying. Ako ang pumatay sa anak natin!
Dahil sa pagkukulang ko, kaya mahirap tayo. Kaya kailangan natin ipamigay ang anak natin. Hindi ko maibigay ang maayos na buhay para sa kanila. Ang ako ang dapat sisihin sa pagkamatay ng ating anak. Panyi! Ako. Hindi ka na naman kakain? Ha? Panying, magdadalawang buwan na mula nang mabatay si Jinky. Napapagod na rin ako sa iyo. Mula lang ako. Gusto ko na rin mamatay. Makinig ka sa akin. Si Jinky lang ang nawala sa atin. May 3 ka pang anak. Kailangan mong mabuhay para sa kanila. Alam ko masakit. Pero hindi tayo pwede sumuko. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo pwede sumuko. Hindi na nga natin nabigyan ng hustisya pagkamatay ni Jinky. Hayaan mo pa bang maging sanhi na pagkasira ng buhay nating lahat? Ang ginawa ng lalaking yun na lumapastangan sa ating anak? Ha? Mabuhay ka! Para man lang kay Jinky! Para man lamang sa anak natin! Hindi naging madali sa atin ang lahat. Pero tama si Nita. May 3 pa kaming anak na umaasa rin sa atin, sa amin. Kaya kahit napakahirap, pinilit kong bumangon. Madalas may mga pangyayari sa buhay natin hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari. Pero marahil, kasama sa mga pagdaraanan natin habang tayo'y nabubuhay ay ang sakit at pagdurusa. Ngunit ang mahalaga ay matutuhan nating lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga masalimuot na karanasang yun. Ako po si Panying at ito ang aking buhay. Ang bawat pagsubok, kapag ating nalagpasan, ay tiyak na mag-iiwan sa atin ng malaking aral sa buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Janelle Benjamin, at June Legaspi sa papel na Panying. Naglapat ng angkop na tunog, Jelly Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamaron. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Tobal. Isang beses lang akong umibig sa isang babae at yun ay si Estela. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang tumibok ang aking puso at sinabi ko sa aking sarili na siya na ang the one. Hindi nagtagal, naging kami ni Estela. Pero maraming pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Isa na rito ang pagtutol ng kanyang mga magulang. At ito ang aking... Estela, akala ko hindi ka na darating. Kaya ako dumating para personal na
makipag-break sa'yo. Ano? Huwag ka namang ganyan. Hindi magandang biro yan. Gusto kasi ng mga magulang ko na makipag-break ako sa'yo. Pero bakit? Stella, Tubal, anong ginagawa mo dito sa Mandawi? gusto lang kitang kumustahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Namiss kita. Ako rin. Kaya nga, pumunta ako dito sa Mandawi para magpaalam sa'yo. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila, doon na ako mag-aaral at maghahanap buhay. Ganun ba? Ibig sabihin, mas lalayo pa pala ang distansya nating dalawa? Pero bago sana ako umalis, may gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Oo naman. Pero, teka, pakakasalan mo ba ako? Oo. Gusto ko sana bago tayo magkalayo, magpakasal muna tayo sa West. Sige na, Stella. Para kahit na magkalayo tayo, wala nang makapaghiwalay sa atin. Sige. Sige. Pumapayag ako makasal sa'yo. Salamat. Salamat. Basta pangako ko sa'yo. Babalikan din kagad kita oras na makatapos na ako ng aking pag-aaral. At ipinangangako ko, magiging mabuting asawa din ako sa'yo. Hello, Tobal? Hello, mahal. Happy first monthsary. Happy first monthsary din. Biruin mo, 1 month na pala tayong mag-asawa. Bilis ng panahon, ano? Oo nga. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nag-honeymoon. Huwag kang mag-alala. After ng graduation natin doon tayo mag-honeymoon. Kumusta na asawa ko? Eto, ayos naman. Katatapos lang ng final exams namin. Sana pumasa ako. Huwag kang mag-alala. Papasa ka niyan. Matalino ko yung asawa ko. Ikaw, kumusta ka naman dyan sa Manila? Eto, ayos lang din. Nagre-review ko para sa final exam namin sa next week. Okay lang din ang trabaho dito sa pawn shop. Wala ka bang ibang babae dyan? Ano? Bakit naman ako mabababae? May asawa na ako. Mali ko. Maraming magagandang babae dyan sa Maynila. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Mali. Han, basta tutuparin ko yung promise ko sa'yo nung araw ng kasal natin na forever ako magiging tapat sa'yo. Namimiss ko ng asawa ko, ha. Gusto ko sana siyang mayakap ng pagkahigpit-higpit. Ako nga rin Pero kailangan natin magtiis. Para din to sa kinabukasan natin. Ay, Ate Stella, huwag mo piliti magsalita kung hindi mo kaya. Nakausap na ni na mama at papa yung mga doktor. Sabi nila, naapektuhan daw yung speech ability mo. Hindi ko na raw makakapagsalita. Huwag ka na umiyak. Nasasaktan kami, ate. Bakit? Sino ba gusto niyo pa makita? Si Kuya Tobal po ba? Ako ganun, tama ako. Sige, susubukin ko siyang tawagan para ipaalam sa kanya yung nangyari sa'yo. Stella, anak, tara, maghapunan na tayo. Anak, bakit? Teka, brown envelope? Bakit?
At, oo, sige. Bubuksan ko. Stella, ano ito? Marriage contract niyo ni Tobal? Ano? Ang ibig sabihin? Mag-asawa na kayong dalawa? Pero Stella, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaking yun. Pero bakit sinuway mo pa rin kami? Nasaan ang lalaking yun? Kung asawa ka na niya, dapat tinutulungan ka niya ngayon. Gusto mong huwag nang sabihin kay Tobal yung nangyari sa'yo? Pero bakit? Ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo. Kasi natatakot ka na baka iwanan ka niya dahil sa nangyari sa'yo. Hello? Kuya Tobal? Hello? Si Wendy to. Wendy, bakit nasa si Stella? Tawag ako ng tawag pero nire-reject lang niya ako. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ayaw niya akong kausapin? May problema si Ate Stella. Ano po kasi, na-aksidente siya. Ano? Kumusta ba siya? Ayos na po. Pero kuya, kasi dahil dun sa nangyaring aksidente sa kanya, Oh, hindi maigalaw ni ate yung kalahati niyang katawan. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Wendy, alam niyo ba na kasal kami ni Stella? Oo. Ano kuya? Paninindigan mo ba yung asawa mo? Stella, anak, meron kang bisita. Mahal. Huwag ka nang umiyak. Stella, sa pagkakataong ito, sa simbahan na kita pakakasalan. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Tanggap kita kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang kapansanan mo ngayon. Nandito ko para tulungan ka, para alagaan ka, para paglingkuran ka. At kung hindi ka man makapagsalita, akong magiging boses mo. Basta, hindi ko makakalimutan yung mga ipinakako ko sa'yo nung araw na ikasal tayo. Namamahalin kita at magsasama tayo habang buhay. Ang pag-ibig ay parang ginto. Kapag totoo, hindi kumukupas. Ganon ang pagmamahal ko sa aking asawang si Stella. Lumipas ang 10 taon, masaya pa rin kami sa buhay at buo kong ipinagmamalaki na pinagsisilbihan ko ang aking asawa ng buong tapat. Samantala, pagtitinda ng barbecue sa tapat ng aming bahay ang pinagkukunan namin ng kabuhayan sa ngayon. At salamat sa Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi ko kailangan ng maranyang buhay dahil para sa akin, ang makasama ko ang aking asawa sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Ito po si Tobal, mapagmahal na asawa, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga,
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na nahulog sa tukso ng pera at bitag ng masasamang hangarin. Siya ay si Erlinda. Marami akong insecurity sa buhay. Kung kaya may gusto akong patunayan sa ibang tao. Siguro nga isang malaking dahilan yon. Kaya hindi ko na rin nagawang patakbuhin ng maayos ang aking buhay. Masyado kasi ako nawiri sa maling diskarte sa pagkita ng pera. Pati mga anak ko, nadamay. Nay, bakit kailangan isang latira niyo na naman yung isang kwartong paupahan sa kabilang bahay? Halos nakasalala po lahat ng mga kwarto doon na. Bibili nga kasi tayo ng 2 aircon. Tig-isa tayo. Ay, hindi ko na kayang init ang panahon. Parang mamamatay ako araw-araw. Paano po ang pagtubo sa mga yun? Ang malaki pang problema, kapag nalaman yan ni Tito Ador, nakakahiya naman sa kanila ni Tito Nora. Pinamahala lang sa inyo yung paupahan nila. Yung nabuso nyo naman. Hindi ko pinoproblema pagtubo sa mga yon. Lalo at dating ng dating ang pera sa mga palad ko. Kaya bago malaman ng Tito Ador mo na nakasanla yung mga paupahan niya, abay tsak, natubos ko na lahat ng mga yon. Inay, kung tutuusin, pwede naman po tayo mamuhay ng simple. Pagkakasya na po natin na kinikita ko bilang receiving clerk sa supermarket. Ako, Jamie, tigilan mo na nga ako sa kakakontra sa mga diskarte ko. O baka ako pinakikialaman. Pareho kayo ni Kuya Justin. Puro pa na lamang sa kapwa ang alam. Pati tuloy ako. Hindi na ako makating ng diretsyo sa mga tao na kakasalubong ko sa labas. Margot! What? Kayo pala ang magandang araw po. Mas magandang araw ko kapag nagpakita sa akin si Justin. Hindi tumutupad sa pinangako niyang pagbabayad ng utang yung live-in partner mo. Sa maniwala po kayo sa hindi. Halos hindi po umuwi sa tinutuloyan namin si Justin. Hindi ko nga po alam kung saan nagpupunta yung tao yun. Ito lang ang masasabi ko, ha? Kapag hindi pa siya nakipag-usap tungkol sa atraso na sa akin, pasasabugin ko ang buo niya. Isang bala lang ang katapat niya. Buti naman, sumipot ka rito, Justin. Ang daming naniningil sa'yo rito. Halos buong barangay, nautangan mo na yata. Pati ako, ginugulo eh. Ay, relakan ka mo sila. Patasaan ba't mababayaran ko rin sila? Lalo na't may ibababa na namang cash assistant sa barangay. Oh? Uy, oh. Sali mo ko riyan, ha? Lista mo pangalan ko. Oo naman, Nay. Ano na lang ang silbi ko bilang barangay treasurer? Kung hindi ko kayo ilinista ni na Margot, pati na rin si Jamie. Abay, dapat lang, ano? Sa dami ng utang mo sa akin, dapat lang ako makinabang sa mga kinukurat mo sa barangay. Don't worry, Nay. Hanggat nakapwesto ako sa barangay, mananaga ka sa akin. Pero wag mo nang uulitin na nagpapunta ka na ibang tao sa barangay para kunin yung ayuda ko. Dahil kapag ginawa mo ulit yun, hindi ka na makatutuntong sa bahay na ito. Kumusta, Margot? Nakakuha ka na ba ng mga dami na ililista kong beneficiary sa darating na bagong cash assistant? Oo. Ito nga, kinukumpleto ko nga yung mga address na gagamitin nila rito. Mga taga-ibang barangay kasi sila, kaya kailangan address ng mga taga-rito yung gagamitin nila. Sige. Hihintayin ko nung makumpleto mo yung mga listahan na yan. Para matrabaho na namin agad yan ni Justin. Oo. Basta liwanagin mo rin sa mga tao na yan, ha? Na 500 piso lang ang ipaparte natin sa kanila sa kabuoang 4,000 pisong ayuda.
Uy, kuya, ha? Huwag na huwag mo ililista ang pangalan ko sa barangay para gamitin sa cash assistance sa ipamimigay mo, ha? Oh, anong problema dun? Kahit hindi ka naman sumipot doon, pwede ko naman kunin yung pera dahil kapatid kita. Madidiskarte ako isang nagbibigay ng pera. Eh, bakit mo kasi ayaw mo intindihin na ayoko maging bahagi ng korupsyon na ginagawa mo sa barangay? Kung si inaenganyo mo, dahil sa kalokohan mo, wag ako. Pwede ba, Jamie? Huwag mo naman pahabayan itong usapang ito. Kung ayaw mo, hindi wag. Hindi naman talaga sa'yo mapupunta ang pera. Dahil dami ka lang din. Tapos! Hanggang kailan ka ba magiging ganit sa pera, kuya? Hanggang lulong ka pa rin sa pangangarera mo? Sa pag-online sabong mo? Hanggang isang araw, matuklasan mo na lang na wala ka na rin dignidad dahil ang perang para sa may hirap nating kabarangay, binubulsa mo! Mukhang marami kayong nakupit sa bagong dating na ayudang pera, Ronnie. Nilagay ganun lang ako, Mang Anton. Palibasa may basbas ni Chairman yung pangungurap nyo. Si Justin, nasa na partner? Huwag kayong mag-alala, Mang Anton. Sa dami na nakurakot ni Justin sa cash assistance, hindi pa pwedeng hindi na sumunod pa sa karerahan nyo. E tiyak na pati na rin ang kamay nyo magsugal. Bayaran muna niya yung 50,000 na pinaki niya sa anak kong nagbabantay sa pakarera ko. Dahil sariling pera ko ang ilabono ko ron. Sino kayo? Bakit nakamaskara kayo? Anong kailangan sa akin? Ipit-pitin lang namin yung mga kamay mo, Justin. Sumusobra na sa likod yung mga yan ha? Kaya mga sama, durugin na natin ang gustong kamay ng ungkot na ito. Hawak ka na kamay! Nay, ang sakit ng mga kamay ko. Hindi ko maigalaw. Anong maigagalaw mo yan eh? Halos dinurog ng mga tao umatake sa'yo yung kamay mo. Paglabas ko dito sa ospital, magbabayad sa akin kung sino ng mga hayop na yun. May isa ka pang mas malaking problema, Justin. Nagkakagulo sa barangay ngayon. Tumugo doon yung mga taong kinuha ni Margot sa dami para kumulekta ng ayuda. Eh, hindi pa na ibinigay ni Margot yung usapan ni Manda kada taong kausap niya. Ano? Akala niyo ba? Hindi ako nasasaktan sa masamang salitang sinasabi ng mga kabarangay natin laban sa inyo dalawa ni Kuya at si Margot. Sana naman. Magbago na kayo. Maraming paraan na marangal ng pagsita ng pera. Natatakot ako sa kahinatan ng buhay namin ngayon, Jamie. Lalo na't buntis pala ako. Itong buwan ko lang na ito nakumpirma. Ayusin ang buhay niyo. Dahil magkakaanak na kayo. Ngayon, hindi na mga sarili ninyo ang responsibilidad ninyo. Sinumpahan na pala kayo ng kaso sa pagnanakaw ng pera. Dapat ay nakalaan sa mahihirap na naapektuhan ng pandemya. Hindi ko nauunawa ng mga paulit-ulit na paalala sa akin ni Jamie, Inay. Nakinig lang ako sa kanya sa simula pa lang. Ako naman, tatanggap ko lang mantik. Galing sa Tito Adorno. Pagagawa raw nila yung bahay paupahan nila. Kaya kailangan maabisuhan yung mga nangungupahan magsilipat na. Paano kung gagawin yun? Eh, nakasang lang tira lahat ang parte doon. Wala naman akong perang pagtubos sa mga yun. Jamie, 200,000 piso ang lahat ng ito. Pantubos po sa 4 na kwartong isinanglang tira ninyo sa paupahan ni Tito Ador, Inay. Di po ba? Oo, pero... Saan mo ginawa ito
malaking halagang ito. Ipon ko po yan. Bawat bonus na nakukuha ko sa kumpanya, hindi ko po ginagastos. Itinatabi ko po sa bangko. At kada sahod, dinadagdagan ko rin po. Kaya lumaki ng ganyan. Anak, salamat. Maraming salamat. Napakabuti mo natin sa akin. Sa kabila ng mga pagkakamali ko. Sana naman po. Nagkaroon na kayo ng leksyon sa mga malinay ng pagdedesisyon sa buhay, Nay. Mas masarap pong mamuhay ng marangal. Lalo na. At galing sa ating mga pagsisikap. Oo, anak. Mula ngayon, makukontento na ako sa mga bagay na mayroon ako. Lalo na, napakapalad ko sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Alam ko, isang mahabang proseso ang pagbabago. Pero pinagdadali yun ng mga taong gumagamay sa atin upang hindi na muli panlumiko ng landas. Si Justin, si Margot at ako. Binigyan kami na nasa itaas ng San Jamie na mamahalin kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Itutuwid kami sa kabila ng aming mga kamalian. Ako si Arlinda at ito ang aking buhay. Sa buhay, ang pagiging kontento ay kakambal ng kaligayahan. Kaakibat din ito ng tagumpay at isang buhay na may dangal. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang kwento ng isang amang paulit-ulit na sinubok ang katatagan bilang padre de pamilya. Siya ay si Don. Bata pa ang tatlo kong mga anak nang maghiwalay kaming mag-asawa dahil sa hindi pagkakasundo. Naiwan sa akin ng mga bata at akong nagpalaki sa kanila. Hindi na ako nag-asawang muli sapagkat para sa akin, sapat na ang aking mga anak. Uli na nang mapagtanto kong maging sila ay mawawala rin sa akin. Pare, nakikiramay ako. Hanggang ngayon, pare, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ito mangyari sa panganay ko. Hindi talaga may iiwasan ng mga aksidente, pare. Kausap ko pa lang siya noong umagang yun. Ang sabi niya, uuwi siya ng maaga dahil birthday ng kapatid niyang bunso. Kanina lang siya nakauwi, pare. Ayan siya. Nasa kabaong na, pare. Ilang araw din sinubukan ni Biboy na lumaban. Ilang araw din siya sa ospital. Napakasakit, pare. Totoo pala na walang katumbas ang sakit na nararamdaman ng isang magulang na nawawalan ng anak. Kung alam ko lang, pare, sana na ipaghanda ko man lang siya ng almusal ng araw na yun. Pare, hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Biboy. Hanggang dito na lang ang buhay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Tay, pare-pareho tayo nasaktan sa pagkawala ni Kuya Biboy. Pero sana,
Pare-pareho din tayong bumangon ngayon. Tay, alam ko mahirap. Pero kailangan nating mag-move on. Nandito po kami para sa inyo, Itay. Isa lang ang nawala. May natitira pa kayong dalawa. Salamat sa inyo, mga anak. Tama kayo. Kailangan nating bumangon. Hindi maaaring habang buhay akong magluksa. Kung nakikita tayo ngayon ni Kuya, yak na hindi siya matutuwa. Tay, kailangan natin magsimulang muli. Basta, ipangako niyo sa akin, mga anak, na palagi kayong mag-iingat, ha? Lalo na ikaw, Tonton. Tay, Nagmomotor ka. Huwag kang magpapatakbo ng napakabilis. oo, nag-iingat po ako. Ikaw din, May. Ha? Huwag kayong mag-alala, Itay. Maingat po magmaneho ng sasakyan si Paul. Basta lagi niyo lang tatandaan. Hindi ko man araw-araw nasasabi sa inyo, pero mahal ko kayo, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ilang buwan mo na kamong iniinda itong sumasakit sa balakang mo? Matagal na po, Tia Pilar. Teka, parang bago pa mamatay si Kuya Biboy, nararamdaman ko na ito. Kaya lang, mag-iisang taon na nang mawala si Kuya, hindi ba? Pero parang mas masakit na ngayon. Minsan din, parang dito, sa may puson ko masakit. Hindi ko na po alam kung saan na nagsisimula ang sakit minsan eh. Ay, napapansin ko nga parang lumalaki ang puson mo. Magpatingin ka na kaya sa doktor? Abay, hindi ito kaya ng hilot ko lang. Baka kung ano na ang kondisyon mong yan. Ay, natatakot po ako. Mas nakakatakot kapag hindi mo yan pinatingnan sa doktor. Natatakot po kasi akong malaman kung ano ito. Baka kasi malubhang sakit. Ay, nako. May, kapag pinatagal mo pa yan, mas nakakatakot ang kahihinatnan yan. Mas maganda kung mas maaga para maagapan. Ilang buwan pa lang, stage 4 cancer na kaagad? Ano ba namang klase yan? Ay, ibebenta ko itong isang kalabaw natin. Maghanap ka ng ibang doktor. Magpa-second opinion ka. Tay, Ate, bakit ka naman magkakaroon ng ganyang sakit? hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko alam talaga. Anak, 30 anyos ka pa lang. Hindi naman yata tama yung resulta ng mga examination sa'yo eh. Maghahanap tayo ng ibang doktor. Pero paano po kung pareho lang maging diagnosis, Tay? Paano kung cancer talaga ito? At ilang buwan na lang ako mabubuhay? Anong gagawin natin? Tatakot ako. Ayoko pong mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ayoko mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Hindi. Gagawin natin ang lahat para maipagamot ka. Gagawin ko ang lahat. Nakikiramay ako, Tonton. Salamat po, Ninong Fred. 2 taon pa lang ang nakalilipas nung mamatay ang panganay niyo. Ngayon naman, si May. Hindi ko po alam kung bakit ganito, Ninong. Bata pa si ate para tamaan ng ganong klase ng sakit. Ang nakagulat pa kasi, stage 4 kaagad. Hindi nga umabot ng 1 taon ang gamutan. Sumuko kaagad ang katawan niya. Kawawang bata. Ninong, para kami pinaglalaruan ng tadhana. Ang tatay mo,
Andun ho sa kwarto, tulala. Mula nang dumating ang kabaong dito ni Ate May, hindi pa ho siya lumalabas. Hindi ko rin ho siya makakausap ng maayos. Pasensya ka na. Wala akong ibang may tutulong sa inyo kundi ang ipanalangin kayo sa pinagdaraanan nyo ito. Ninong, Diyos lang ang nakaalam kung bakit na ito hinahayaang mangyari sa inyong pamilya. Don? Donato? Nariyan ka ba? Nako. Aaga-aga umiinom ka na naman. Ano ba yan, Donato? Tama na nga yan. Ilang buwan ka lang ganito. Napariwara na ang buhay mo simula nang mawalan ka ng 2 anak. Ito lang. Ang pala ang alam ko, Ate Pilar. Para makalimot. Kaya pati si Tonto, nakakalimutan mo na. Nakakalimutan mo na may isa ka pang anak. Inalagaan ko namang mabuti mga anak ko, ate. Pero bakit ganito? Bakit isa-isa silang kinukuha sa akin? Ano ba nagawa kong kasalanan? Hindi ba't akong itong iniwan ng asawa? Hindi kita masasagot sa tanong mong yan. Pero ang natitiyak ko, kailangan mo nang itigil ang pag-inom. Dahil baka ikaw naman ang sumunod sa mga anak mo sa hukay. tulog pa yata si tatay. Ako na magluluto ng almusal. Oo. Gising ka na pala, Tonto. Ay, ang aga niyong nagising yata ngayon. Ipinagluto kita ng almusal, anak. Wow, namiss ko ito ah. Ayan. May pasensya ka na, anak, ha? Napababayaan na kita dahil sa pagmumukmuk ko sa pagkawala ng mga kapatid mo. Naintindihan ko kayo, tay. Yan mo, anak. Mula ngayon, ako na uli magluluto ng almusal. Sige ho. Pero, malungkot na talaga rito sa bahay dahil dalawa na lang tayo. Kailan ka ba mag-aasawa, anak? Bata pa ho ako. Ano ba bata pa? Malapit ka lang mawala sa kalendaryo. May bingo cards pa naman ho eh. Pambira, anak mo. Huwag mo sabihin matagal pa ako maghihintay ng apo. Sana, tay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kaya mo, ilang taon na lang, may makakalaro ka ng bata rito. Tonton? Tonton, anak. Ang hali na ba? May trabaho ka, hindi ba? Tonton. Ay, naku, tulog na tulog pa yata. Tonton! Bubuksan ko lang nga itong pinto ng kwarto niya. Tonton! Naku, nakatihaya pa ang batang ito. Tulog na tulog pa nga. Tonton, anak, tanghali na. Gising na. Tonton. Teka. Bakit parang hindi siya umiiga? Tonton? Tonton, anak.
Anak, gumising ka! Anak, gumising ka! Tonton! Tonton, anak! Namatay siya habang natutulog. Panginoong mahabagin. Si Bimboy na aksidente. Si May nagkaroon ng kanser. Si Tonton ay natake. Ate, ganito ko ikukwento sa mga tao ang mga anak ko. Hindi ko man lang maikukwento sa kanila, alas eh. Si Bimboy isa ng manager. Si May nakapagtapos na ng abogasya na magiging abogado na si Tonton ikakasal na. Ganyan sana, ate, ganyan sana ang gusto ko sabihin sa mga tao magtatanong kung kumusta na ang mga anak ko, ate. Pero iba ang kapalaran silapit nila, ate. Don, pagpakalag ka. Sinusubo ko, ate. Sinusubo ko. Pero hindi ko alam kung hanggang saan. Kung hanggang kailan ko makakaya ang lahat ng sakit na ito. At durog na sa paulit-ulit na pagkawala ng mga anak kong puso ko. Sila na lang ang meron ako, Ate Pilar. Bakit kinuha pa sa akin? Bakit, Ate? Kung alam ko lang na mangyayari ang lahat ng ito sa mga anak ko, sana hindi ko na lang sila iniwan sa'yo. Una si B-Boy. Pangalaw si May. Pangatlo si Tonton. 3 beses akong naglibing ng mga anak natin. Pero ngayon ka lang pumunta. Pagkatapos ito pa ang sasabihin mo sa akin? Siguro, may dala kang ang kamalasan sa buhay ng mga anak mo. Ano ba? Narinig ba ang sinabi mo? Bitiwan ang braso ko. Ha? Nasasaktan ako. Alam mo kung gaano kasakit ang makitang mawala isa-isa ang mga anak mo! Ha? Wala kang alam. Kaya wag mo kong sisisihin sa pagkawala nila. Dahil kahit kakalampot na panahon lamang ang ibinigay sa akin ng Diyos para makasama sila. Kahit paano na iparamdam ko sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Hindi kagaya mo! Tinalikuran mo silang parang mga basura. Hindi pa sila patay, pero pinatay mo na sila sa puso mo! Kaya wala kang karapatang bumalik dito para husgahan ako! Sa pagharap namin ng dati kong asawa na si Minda, tsaka ko lamang napagtantong kahit nawala silang lahat, mapalad pa rin ako dahil ako ang nakasama nila sa mga natitirang panahon nila sa mundo. Hindi ko malalam kung bakit kinuha kagad sila ng Diyos sa akin, pero ang iniisip ko na lamang ngayon ay ang katotohanan na nakasama ko sila at naiparamdam ko sa kanila kung papaano magkaroon ng isang magulang na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Ako po si Don at ito ang aking buhay. Hiram lamang ang buhay ng tao at hindi natin alam
kung kailan to babawiin sa atin. Kung kaya habang may pagkakataon, iparamdam natin sa mga taong kasama natin kung gaano natin sila pinahahalagahan. Mga nagsigarap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at June Martin Legaspi sa papel na doon. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ronan. Bata pa lang po ako, pangarap ko na po maging buksingero. Katunayan, idol na idol ko po si Donito Donaire. At pangarap ko po na maging tulad niya balang araw. Ronan. Ronan, anak. Uy, gumising ka na. Gising na, magti-training na raw kayo ni Dindo, sabi ng tatay nyo. Bangon na, bangon na. Opo, Nay. Bangon na po ako. Pero bago ka sumabak sa training, kumain ka muna ng agahan, ha? Pinagluto kita ng pritong tawilis, kamatis, at saka kanin. Nagtimpla na rin ako ng kape para sa'yo. O, halika na. Tara na, anak. Pumunta na tayo sa hapag. Opo. Ayan. Kumain ka lang dyan. Emma! Umako na ba yan si Ronan? Oo, Bruno. Eto, kumakain na ng agahan ng anak mo. Ronan, bilisan mo kumain. Marami pa tayong gagawin. Opo, Tay. Nay, bakit po kayong malungkot? Sa totoo lang, hindi ako pabor sa pagsabak niyo ni Dindo sa pagboboxing. Masyado pa kayong bata para gawin yun. Ang tatay niyo lang naman ang makulit. Gustong-gusto kayong isabak sa ring para lang sa kakaunting perang makukuha niyo sakaling manalo kayo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya naman po namin ni Kuya Dindong boxing. Tsaka pangarap ko po talagang maging isang mahusay na boksingero. Tulad po ng idol ko si Donaire. Ay, kung yan talaga ang pangarap mo, wala na akong magagawa. Palagi ko na lang kayong ipagdarasal ni Dindo na sana ligtas kayo sa bawat mga laban nyo. Ano ba yung mga suntok mo? Lakasan mo pa! Sige pa, ibuhos mo lahat ng lakas mo sa punching bag na to. Yan! Ganyan! Yan, sige pa! Ibigay mo na ang huli at pinakamalakas mo. Ayan! Magaling! O siya, tama na yan, ano? Ang galing talaga ni Bunso. Pwede ka na ulit sa abak sa ring. Sa nakita ko kanina, pwede mo nang matalo yung kasing edad mo na champion na si Erwin. Nako, matinding kalaban yun. Nakita mo mga laban nun? Maraming binasag na mukhang batang yun. Kayang-kaya yun ni Ronan. Ano? Palilista ko na kayo ni Dindo para sa boxing match ngayong darating na piyesta sa lugar natin. Wala nang atrasan to, ha? Opo. Abo, sige po, Tay. Baka ko po. Gagalingan ko po. Iuwi ko po ang kampyonato. Dindo! Dindo, kaya mo yan! Kaya mo yan, Dindo! Pabaksikan mo na yung kalaban mo! Diyos ko! Dindo! Bruno! Bruno, ang anak natin na lakaw! Dindo! Anak! Tulungan niyo ang anak ko! Tulungan niyo ang anak ko! Dindo! Dindo! Gumising ka, anak! Bruno! Dali natin sa ospital si Dindo! Diyos ko! Parang awa niyo na! Iligtas
Emma, hindi ka ba kakain? Lumalamig na yung noodles mo. Alam kong malungkot ka dahil kalilibing lang ng anak natin. Pero kailangan mong kumain para magkalaman ng sikmura mo at hindi ka manghina. Naiisip ko pa rin si Dindo. Parang kailan lang kasama natin siya. Isa tayong masayang pamilya. Pero ngayon, Emma, kasalanan mo ito. Kasalanan mo to, Bruno. Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ipasok ang mga anak mo sa pagboboxing na yan, pero hindi ka nakinig sa akin. Ayan tuloy, tingnan mo. Namatay ang panganay mo nang dahil sa larong yan. Magsisiman tayo pero huli na ang lahat. huwag mo na akong sisihin sa pagkamatay ni Dindo. Dahil lahat naman tayo nakinabang sa mga kinita niya sa pagbuboksing. Ikaw, Ronan. Bakit po, Ma? Simula sa araw na to, hindi ka na magboboxing. Wala nang magboboxing sa bahay na ito. Pero, Ma! Gusto mong tumulad sa Kuya Dindo mo, ha? Kapag nalaman-laman ko na hindi ka huminto sa pesteng larong yan, ha? Itatakol na kita bilang anak ko! Pa, ayoko pong tumigil. Yung pong pangarap ko. Ronan, pagbigyan na natin ang mama mo. Mangarap ka na lang ng iba. Hindi yung mangangarap ka lang na kamamatay pa. Tatapon ko na itong mga punching bag na ginagamit natin noon sa tuwing nag-iensayo kayo ng kuya mo. Pati itong mga boxing gloves, tatapon ko na rin. Pero pa, gusto ko pa maging boksingero paglaki ko. Kalimutan mo na yun. Anak, naiintindihan ko mama mo. Gusto lang niyang maging ligtas ka. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang na mabuti. Mas aasenso ka kung meron kang natapos dahil magagandang trabaho ang naghihintay sa'yo. Opo pa. Halika, anak. Halika. Tulungan mo akong buhatin itong mga punching bag para dalhin sa tapat ng bahay. May mangungulekta ngayon ng basura. Opo. Yan. Yan. Hindi ko pa rin isasarang pangarap ko na maging isang tanyag na boksingero. Hindi man ako makapag-boxing ngayon. Pero dadating din ang araw. Makakabalik ako sa ring. Matatanggap din ni mamang pangarap ko. Buti, walang assignment na iniwan ng mga teachers namin. Makakapagpahinga rin ako buong Sabado at Linggo. May bagong tayong boxing gym malapit sa school namin Masilip na ang loob. Ay, maraming nag-i-ensayo ng boxing sa loob. Ang gagaling nila Namimiss ko tuloy yung dating pagtitraining namin ni Kuya Dindo. Sana makapag-boxing ulit ako. Ano ginagawa mo dito? Nanonood lang po ako ng training ng mga boksingero. Pwede po ba, sir? Pwede naman. Teka, parang kilala kita. Ikaw si Ronan, di ba? Yung nag-champion sa Boxing Kids Edition, yung nakaraang fiesta. Opo, sir. Opo yun. Pero pinatigil na po ako ni Mama sa pagboboxing nung namatay po yung kuya ko. Oo, nabalitaan ko nga yun. Pero sayang naman at tumigil ka na.
Magaling ka pa naman. Ang totoo niyan mas magaling ka pa sa kuya mo. Pwede kitang i-coach kung gusto mo. Ayos po yan, sir. Kaso, galit po sa akin ng mama ko pag bumalik po ako sa ring. Huwag kang mag-alala. Training lang munang gagawin natin. Kapag gusto mong sumabak sa aktual na bakbakan, saka na natin hihingi ng permission ng mga magulang mo. Ano, Ronan? Ha? Sige po. Sige po, sir. Pagkatapos po ng klase ko, pwede po ako mag-training sa inyo. Salamat po, sir. Wala yon. Siya nga pala, ako si Rando. Opo. At simula sa araw na ito, ako na ang coach mo. Ha? Hoy! Okay na, Ronan. Mahusay ka talaga. Ang solid ng mga suntok mo. Hindi na ako magtataka kung man-knockout mo mga kalaban mo. Salamat po, Sir Rando. Siya nga pala, malapit na naman ang piyesta sa ating lugar. Siguradong may paboxing na naman si Nakap. Ano? Gusto mo sumali? Malaki daw ang premyo ngayong taon, sabi ni Kagawad Jun. Kausapin mo na ang mga magulang mo, baka sakaling pumayag sila. Sige po, Sir Rando. Coach Sarando, ang tawag mo sa akin. Opo, sige po, Coach. Kakausapin ko pong mga magulang ko. Basta Ronan, ha? Opo. Ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw, matutupad mo rin ang pangarap mo na maging isang kilala at mahusay na boksingero na magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Siya nga pala, Ronan. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman po, Ma. Tataas naman po yung mga grades ko sa quizzes namin. Teka nga muna. Po? Bakit may balot na tela ang kamay mo? May nangyari ba dyan? Po? Wala naman po. Patingin nga. Tanggalin mo yung tela na kapulupot sa dalawang kamay mo. Opo. Oh, bakit namumulat na mamagayan? Napaaway ka ba? Hindi po ako napaaway pa. Teka, huwag mo sabihin sa aming bumabalik ka sa pagboboxing. Ha? Ma, nagtutraining po ko sa boxing gym ni Sir Rando. Lintik kang bata ka! Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, nakalimutan mo na ang boxing? Pero sinusuway mo talaga ako. Gusto mo talagang mamatay, ano? Ma, hindi ko po kayang kalimutan ng boxing. Kasi yun po talagang pangarap ko. Gusto ko po ulit sanang sumabak sa ring. Ngayon pong darating na piyesta sa lugar natin. Hindi, Ronan! Hindi! Emma, payagan mo na ang anak mo sa gusto niya. Paano? Pangarap niya yun eh. At bilang mga magulang niya, obligasyon natin siyang suportahan. Lalo na't wala naman ako nakikitang mali sa gusto niya. Tapos ano? Mamamatay din siyang tulad ni Dindo? Malay natin iba ang kapalaran ni Ronan kay Dindo. Emma, pakiusa. Huwag naman natin sirain ang pangarap ng anak natin. Ma, pangako po. Magbubutihin ko po mga laban ko. Mag-iingat po talaga ako palagi. At saka naniniwala po ako na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Si Erwin ang makakalaban mo, Ronan, ha? Tandaan mo yung mga tinuro namin ng papa mo sa'yo, ha? Opo, Coach Nando. Minsan mo nang napabagsak si Erwin. Alam ko magagawa mo uli yan. Ha? Mag-ingat ka na. Sige, good luck. Baka ako po, gagalingan ko po. Iuwi ko po medalya. Ayun na. Sige na. Yes. Simula na ang boxing. Go! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Anak! Kaya mo yan! Ronan! Kaya mo yan, anak! Go, go, Kaya mo yan, anak! Pabagsakin mo na yung kalaban mo!
Mahusay talaga ang anak natin. Salamat sa Diyos. Tulungan kitang tumayo, Erwin. Salamat, Ronan. Congrats sa'yo, ah. Tinulungan pa niya. Talagang magaling ka. Ikaw rin naman eh, magaling ka din. Salamat sa magandang laban natin ngayon. Ang nanalo sa Kid Division ay ang nakasuot ng kulay-pula, si Ronan Gonzalez. Congrats, anak! Nandito na tayo sa boxing gym. Oh, eto na yung mga gamit na kailangan mo sa training. Salamat po, Ma. Salamat po at sinamahan niyo po ako ngayon papunta dito. Alam mo, Ronan, buo na ang suporta namin ng papa mo sa mga pangarap mo. Basta ha, ipangako mo sa akin na palagi kang mag-iingat. At saka, huwag kang papasok sa basag ulo, ha? Opo, Ma. Pangako po. Ronan! Tawag na tayo ni Coach Rando. O sige, Erwin. Papunta na ako. Ma. O sige na, anak. Basta palagi mong tatandaan, ha? Proud ako sa'yo. Mama. Oh, mahal na mahal kita, anak. Maswerte kami ng papa mo dahil ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Sa ngayon po, ay patuloy pa rin ako sa pagboboxing. Marami na po ako na ipanalong laban. Maraming naiuwing medalya at trophy. Pero kahit na palagi ako nasa training, hindi ko po napapabayaan ang aking pag-aaral. Katunayan nga po, nasa top 7 po ako sa pinakamahusay sa klase. Alam ko po, marami pa akong bigas na kakainin para maabot ko po ang pangarap ko na maging isang profesional na boksingero. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Nandyan po ang aking mga magulang na sumusuporta sa akin. At higit sa lahat, alam ko, mahal po ako ng Diyos. Ito po si Ronan, isang batang boksingero. At ito, ang aking buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Huwag tayong sumuko na abutin ito. Magsikap, maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, matutong lumingon sa pinanggalingan para maging matagumpay tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Chris Nasenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ama na walang katumbasang pagmamahal na inukol sa kanyang pamilya. Siya ay si Armando. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero sinikap kong mabigyan ng magandang pagtingin ang mga bagay-bagay, lalo na ang aking trabaho. Maintenance worker ako sa isang sangay ng gobyerno sa mahalagang lugar ng ating bansa na nangangailangan ng restoration. Mahal kong aking trabaho dahil ito ang pangunahing bumubuhay sa amin ng aking pamilya. Mga kasama, tanghalian na. Mang Armando, bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Tara, kumain na po tayo. Ikaw talaga, Bito. Ang aga mong nangangalampag para kumain, ah.
10 minuto pa bago ang lunch break natin. Naduduling na po kasi ako sa gutom. Kaya tara na po. Ilalatag ko na ang kartong paglalapagan ng mga baon natin. Palibasa, itong lempo na naman ang baon mo. Kaya kain ka na talaga. Huwag kang mag-alala. May dala akong manibalang na kamatis na masarap i-partner dyan. Yun no, malutong na kamatis na ginayat. Plus lechong liyapo at kanin. Sarap! Kaya dalian mo na, Mang Armando. Tunggots na po talaga ako. Oh, eto na nga oh. Naguhugas na ako ng mga kamay sa gripo. Magdasal muna tayo ng pasalamat sa nasa itaas bago kumain, ha? Hindi yung basta sasabakan na lang kagad ng suburian. Ayos na. Sige. Ang tagal na rin po pala ninyong maintenance worker ng agency, Mang Armando. Oo. Binata pa ako nang mapasok dito eh. Nagkaasawa na ako at nag-anak. Nandito pa rin ako. Hindi po kayo tumatanggi? Kahit na sa malayong lugar kayo madestino? Kasi nga, mawawalay kayo sa pamilya nyo. Dito, wala sa bukabularyo kong pagtanggi sa trabaho. Kahit nasa dulo pa ng Pilipinas sa mga gusaling nangangailangan ng restorasyon, tatrabahuin ko. Sana naman. Ayokong palampasin ang pagkita ng pera para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, pareho nang nasa kolehiyo yung mga anak ko. Hoy, bakit nag-log out ka kaagad ng email mo? May nakita ako doon Meron ako nabasa. Patingin nga. Ayan ka na naman, ate. Nakikialam ka na naman sa buhay ko. Nabasa ko, bagsak ka sa zoology subject. Ay, ano ngayon? Susumbong mo ako kay Itay. Bakit naman kasi kukuha-kuha ka ng biology? Hindi mo naman pala kayang panindigan. Yung professor ko kaya may problema. Matanda na nga. Kasi napagkamalan niyang ako yung tamad na estudyante, kinaiinisan niya Gumagawa ka pa ng kwento. Prerequisite subject pa yung binagsak mo. O paano kung mag-e-enroll niya sa second sem? Iba ang patakaran sa public college kapag may bagsak. Pwede ba? Huwag mo na nga ako tinataranta. Ano? Nag-iisip naman ako ng paraan, okay? Hindi naman kita tinataranta. Pinaalalahanan lang kita. Halos butot balat na si Itay sa katatrabaho para lang makapag-aral tayo. Tapos, yan pa igaganti mo. Armando? Bakit yata parang hindi maipintay ang mukha mo? Tsaka, bakit hagod mo yung balakang mo? Mayroon bang masakit sa'yo? Ilang araw na kasi ako nahihirapang umihi eh. Paudlot-udlot na kasi ang pag-ihi ko na hindi ko maintindihan. Ang mabuti pa, bukas na umaga, punta na tayo sa doktor. Ha? Mainim na yung mga check-up ka para magamot agad kung ano man yan. Hindi pa pwede, Liway. Bukas ang alis namin papuntang Kalamba para kumpunuhin ang ilang sirang bahagi ng bahay ron ng mga Rizal. Ako mamumuno sa mga taong magtatrabaho ron, kaya kailangan naroon ako. Sus mo, Diyos, para mga doon. Isasapalaran mo ang kalusugan mo para lamang sa trabaho mo. Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang buhay mo at dapat mo itong ingatan. Mga sintomas ng prostate cancer ang mga nararamdaman mo. Pero mas makatitiyak tayo. Kailangan mo munang dumaan sa mga laboratory test. Ano pong mga laboratory test, Doktor? Isa sa mahalagang lab test, ang Total Prostate Specific Antigen o Total PSA test. Dito makikita kung kinakailangan mong i-biopsy para ma-determine kung malignant o benign ang cancer cells. Kung sa kaso ko po, sa tingin po ba ninyo, kailangan kong ma-biopsy, Doc?
Well, depende sa resulta ng PSA test mo. Kung ang PSA level mo ay nasa 4 hanggang 10 nanograms per milliliter, abay, suspicious yun. Positive sa prostate cancer ang itay niyo. Yun ang lumabas sa kanyang biopsy. Kaya kailangan niya maoperahan. Pero saan po tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng itay? Mabuti nga at may isang hospital dito sa Maynila na nagbibigay ng libreng operasyon sa prostate cancer. Napakalaking tulong no kahit papaano. Magagamot na lamang ang ating poproblemahin. Siguradong gagaling na ako kagad. Kasi nga, dinalaw ako ng paborito kong anak. Huwag na nga ako nistirin dyan, Tay. Alam na alam ko naman po si Ate Amor ang paborito ninyong anak eh. Hindi. Ikaw ang paborito kong anak. Dahil ikaw palaging isinasama ko sa aking mga dalangin. Na sana, gabayan ka lagi ng nasa itaas sa tamang pagdedesisyon, lalo na sa pag-aaral mo. Tay naman eh. Kinukonsensya pa ako. Totoo yun. Ikaw palaging laman ng aking mga dasal, anak. Pwede naman po ninyo akong pagalitan. Ang gusto ko, ayusin mong pag-aaral mo sa pagkakataong ito, ha? Tandaan mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Opo, Tay. Pangako po. Mag-aaral na po akong mabuti sa susunod na semester. Pahalagahan ko na po ang pag-aaral ko. Aba, Mang Armando. Oo. Kayo na po ba yan? Kaya na po ba ng katawan nyo at pumasok na kayo? Oo naman, Bito. Halos 1 buwan na ako nakapagpahinga. Saka kailangan ko makabawi sa mga araw na hindi ako nakapasok. Alam mo na, 2 pa yung pinag-aaral ko sa koleyo. Alam nyo, Mang Armando, minsan naisip ko, ano kaya kung katulad din ninyong naging tatay ko? Siguro, nakatapos din ako ng kolehiyo. May maganda akong trabaho ngayon. May magandang buhay. Ang tatay ko kasi, sabi ng nanay ko, bigla na lang naglaho nang ipinagbubuntis na niya ako. Kaya nga, ang pinakamagagawa mo, huwag mo nang ulitin ang ginawa ng tatay mo. Kapag naisipan mo nang magpamilya, gawin mong tungkulin mo sa kanila bilang isang mabuting ama. Sa ganung paraan, mauhubog mo rin ang iyong mga magiging anak bilang mabubuting tao. Ipinagmamalaki kong ang lakas ko bilang isang ama ay sa pamilya ko nagmumula. May munti mga pagkabigo sa panig ni Jasmine, wala pa rin akong hiling na dalangin kundi ang kanyang kabutihan. Nakahanda pa rin akong gampanan ang aking responsibilidad at pananagutan. Ako si Armando, isang ama, at ito ang aking buhay. Kaloob ng nasa itaas ang isang pamilya, tulad ng pagkakaloob din ng isang hindi matutularang haligi ng tahanan na ang pagsisikap ay nakalaan para sa mga mahal sa buhay. Mga nagsiganap: Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Armando. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga,
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.